Ito ay kwento ng dalawang bata na nagmula sa magkalayong panig ng Pilipinas. Dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang buhay, pero parehong puno ng pangarap. Ito ang kwento nila Alvin at Casey. Pero, bago ang lahat, balikan muna natin kung paano nagsimula ang bawat isa. August 31, 1995, sa Pulo, Valenzuela. Ipinanganak si Alvin Joseph de Dios Ninobla. Isang healthy baby boy, malusog, maputi at honestly, sa sobrang puti niya nung bata siya, lagi siyang kinukumpara kay Casper the Friendly Ghost. At sa sobrang dami niyang baby pictures, parang alam na agad ng family niya na future pogi ang batang to. Kada galaw, may picture. Kada tawa, may picture. Kada iyak, may picture pa rin. Sobrang documented ng childhood niya na yung tipong pwede na siyang gumawa ng sariling throwback exhibit. At sino ang salarin? Siyempre, si Mommy Baby kasama ang supportive niyang Daddy Dodi. Lumaki si Alvin kasama ang kanyang ate na si Nika. Super close nilang dalawa. Pwede na! Laging magkasama, laging nagtatawanan at laging may kulitan. Well, according to the family sources yan ha. Pero obvious naman sa mga pictures nila na sobrang close talaga nilang magkapatid, di ba? Lumaki si Alvin sa isang masaya at mapagmahal na pamilya kasama ang kanyang mga lola, tito, tita at syempre si ate Nika niya, Mommy Baby at Daddy Dodi. Bata pa lang, mahilig na siya sa sports at kung ano-anong extracurricular activities yung pinapasukan niya. Sa totoo lang, parang gusto niyang i-unlock lahat ng side quest sa buhay niya. Pero, among all the things na naging part ng buhay niya, may isang bagay na talagang naging special para sa kanya. Naging sakristan siya sa San Diego de Alcala Parish, kung saan mas nahubog yung faith, discipline at character niya. Akala nga ng iba magpapayo na siya eh. Joke! Hindi naging madali yung journey niya. Dumaan siya sa maraming struggles, failures at financial challenges. May mga subjects na bumagsak siya, may moments na napagod siya, at may times na parang gusto nang sumuko. Pero hindi siya tumigil. Hanggang sa tuluyang niyang natapos ang kursong geology. At sa likod ng tagumpay na yon, nandun palagi ang kanyang pamilya. Lalong-lalo na ang mga magulang niya. Mahilig din siya gumala at mag-travel, kung saan-saan na siya nakapunta. At dahil adventurous siya, akala niya dati yun na yung pinaka-exciting part ng buhay niya. Hindi niya alam na may mas exciting pa pala. Hindi motor, hindi basketball, hindi travel, kundi isang tao. Siya si Casey Jane Dayot, na mas kilala sa pamilya nila bilang Mahal. Siya ay anak nina Eliza at Oscar Dayot. Lumaki siya sa isang simple pero masayang pamilya kasama ang nakababata niyang kapatid na si Soy Soy. Ang papa niya ay isang chainsaw operator, habang ang mama niya ay isang full-time na ilaw ng tahanan na buong pusong nag-alaga sa kanila. Hindi man marangya ang buhay, punong-puno naman ng pagmamahal ang bahay nila. Hindi naging madali ang buhay nila, pero hindi ito pinaramdam ng mga magulang niya sa kanila. Sa halip, tahimik silang nagsumikap araw-araw para maibigay ang pangangailangan ng pamilya at mapundo ng pagmamahal ang anumang kulang sa materyal. Dahil doon, maagang natutong mangarap si Casey. Nagsipag siya sa pag-aaral at naging honor student mula elementary hanggang high school. Hindi man lahat ng gusto niya ay nabibigay, sobra naman ang suporta ng pamilya niya. Mula sa kanyang mga magulang hanggang sa mga lolo, lola, tita at mga kaibigan. Mahilig si Casey manood ng documentaries sa National Geographic at Discovery Channel. Mahilig din siya sa mga librong maraming pictures.
Simple lang, pero doon nagsimulang lumawak yung kaalaman niya patungkol sa mundong ginagalawan niya. Doon niya unti-unting naisip na gusto rin niyang makita ang mas malawak na mundo. Naging scholar siya sa college. Doon niya mas naranasan ang hirap. Nanatili siyang matyaga at patuloy na nagsakripisyo. Hanggang sa matapos niya ang kursong geology at nakahanap ng maayos na trabaho. Alam niyo ba na dati, kahit simpleng biyahe lang sa eroplano, kailangan niya pang pag-ipunan? Ngayon, bahagi na ng buhay niya ang pagbiyahe at pagsakay ng eroplano. Isang bagay na dati ay pangarap lang ng batang tahimik na nangangarap sa simpleng tahanan. At kahit ganun na ang darating niya, nanatili pa rin si Casey na simple, madamdamin at marunong lumingon sa pinanggalingan. At ngayon, mula sa dalawang taong minsang hindi magkakilala, sa simpleng reto, season at mga usapang nagsimula lang sa social media, heto sila ngayon. Handa nang harapin ang bagong yugto ng kanilang buhay. Dahil ngayong taon, sila ay titira na sa ilalim ng iisang bubong. Ngayong taon, tayo titira sa ilalim ng isang bubong. Sabi mo, nananapik ka na sa mga magiging bagong tradisyon. At di na malungkot ang iyong Pasko, kasi kasama na kita, kasama mo ako hanggang sa dulo, hanggang maging abot, hanggang sa puntod, hanggang maging alikabok. At maluluma ang ating mga katawan, pero hindi magbabagong aking nararamdaman hanggang sa dulo, hanggang maging abot, hanggang sa puntod, hanggang maging alikabok. Kung wala ng pagmamahal, ibig sabihin wala na ako. Kung wala ng pagmamahal, ibig sabihin wala ka na. Hanggang sa dulo, hanggang maging abot, hanggang sa puntod, hanggang maging alikabok. Ngayong taon, tayo titira sa ilalim ng isang bubong. Ngayong taon, tayo titira sa ilalim